Nakataas ngayon ang rainfall advisory sa ilang bahagi ng Central Luzon. Ayon sa Pag-asa, asahan ang malalakas na ulan sa ilang panig ng Nueva Ecija, buong Zambales, Tarlac, Bataan at sa ilang bahagi ng Pampanga at Bulacan. Tatagal ang rainfall advisory hanggang mamayang alas 2 ng hapon. Ang pag-uulan sa mga nasabing lugar ay epekto ng hanging habagat. Pinaalerto ang mga residente sa banta ng baha o landslide. Mapapanood sa GMA News TV ang kauna-unahang professional pickleball tournament sa bansa, ang Pickle Yard Conference League 2026. I-airin ang first pro season niyan sa lahat ng GMA News TV territories starting this June 22. Itatampok din ang PYCL sa GMA Pinoy TV at GMA Live TV. 8 teams with a total of 48 athletes ang magtatapat-tapat sa pickleball court. Sa contract signing ng partnership, present ang ilang Kapuso officers sa pangunguna ni GMA International First Vice President Joseph Francia. Naroon din ang ilang PYCL executives sa pangunguna ng kanilang CEO na si John Talusan. It's a milestone for us because it is the first time that our channel will partner with a league. Update po tayo sa pagharang ng Department of the Interior and Local Government at Senate staff sa ilang inimbitahang ngayong araw ni na Senadora Pia Cayetano sa Senado. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz. Yes, Connie, nauwi nga sa tensyon kanina yung pagpupumilit na makapasok na mga bisita para sa pagdinig ng Cayetano Block dito sa Senado. At dumating nga si Attorney Levy Baligod at yung 18 ex-Marines na siyang inimbitahan dun sa pagdinig dito sa Senado ng Cayetano Block. Ang sinasabi ng Cayetano Block, ito raw ay pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Pero hindi natin masasabi kung ito nga ba ay talagang legitimate na Senate Blue Ribbon Committee hearing sa ngayon dahil nga sa pagpapalit ng liderato. Pinigilan sila ng Senate staff, so nagkaroon muna ng pag-uusap, pagpapaliwanagan. Wala raw kasing supposedly hearing ngayong araw matapos nga magkaroon ng pagbabago sa liderato kahapon at pinalitan na ni Senador Sherwin Gatchalian o siyang inelect bilang Senate President pro tempore at acting Senate President. Pero sinunod sila ni na Senador Pia Cayetano o sinundo sila, itong mga bisitang ito sinundo ni na Senador Pia Cayetano at Senador Robin Padilla sa baba. Kaya nung pagkasundo sa kanila ay nalagpasan nila ang Senate Security, pero pinigilan ni Secretary John Vic Remulla Senador Robin Padilla doon sa baba pa lang. Pero sa video makikita ang tinulak ni Senator Robin Padilla si Secretary John Vic at nakitang tila pinitsirahan ni Senador Robin Padilla itong si Secretary Remulla. Nakalusot ang mga bisita sa Senate Security, nakapasok sila sa loob ng session hall at nagpatuloy yung hearing na sinasabi ng Cayetano Block ay opisyal. Dahil walang Senate Secretariat, si Senador Alan Cayetano ang nag-administer ng oath sa mga resource persons. At hanggang sa mga sandali pong ito, Connie, ay nagpapatuloy ang naturang pagdinig na yan. Sinabi ni Baligod na siya ang abogado ng mga Marines at ito naman ay kinumpirman ng mga Marines at sinabi nila na si Attorney Baligod nga ang kanilang abogado. Connie, idagdag ko lang na kanina ay dumating din dito si Attorney Roy Rondain dito sa sesyon at si Attorney Roy Rondain ang siyang abogado naman ni Zaldico. So tinanong natin kung nakatakda bang humarap si Zaldico sa naturang pagdinig na ito via online. Sabi niya hindi raw. Hindi raw niya alam kung nasaan si Zaldico sa ngayon. Hindi rin naman daw inimbitahan ngayon si Zaldico. Pinadala lang sa kanya ang mga subpoena para sa mga executive assistant ni Zaldico. Kaya siya humarap bilang kortesiya. Pero dahil hindi naman daw niya nire-represent o hindi siyang abogado ng mga naturang executive assistants, ay nagpaalam na siyang umalis. Hindi pa raw uuwi sa ngayon si Zaldico sa bansa dahil may matinding banta sa kanyang buhay at may mga nangyari raw doon sa border na naka-aggravate daw sa kanyang takot
na bumalik dito sa bansa. Hindi na niya idinetali kung ano tong mga fear na ito, yung mga pangamba sa kanyang buhay at kung ano yung nagiging sanhi nito. Pero sinabi niya na hindi na raw niya tinanong kung nasaan si Zaldico at kung nag-apply na ba ito ng asylum dahil kapag oras daw na tinanong niya ay malalaman niya kung nasaan daw si Zaldico at ayaw niyang malaman bilang abogado. 3 days ago daw, huling nakausap ni Roy Rondain itong si Zaldico at regular naman daw silang nag-uusap ng kanyang kliyente. So yan muna ang pinakasariwang sitwasyon mula pa rin dito sa Senado. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. Update po tayo sa sitwasyon sa labas ng Senado na mahigpit ngayong binabantayan ng pulisya. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Rafi, tuloy-tuloy ang protesta na isinasagawa ng iba't ibang grupo dito sa labas ng Senado. Tinatapat naman ito ng mahigpit na pagbabantay ng mga tauhan ng Philippine National Police. Kanina nga, may convoy pa ng mga motorsiklo na sinubukang makalusot sa hanay ng mga pulis na nagbabantay pero bigo silang makapasok. Maging mga miyembro ng media, ilan umanong mga empleyado, di basta-basta nakapasok ng front gate kahit pa muna sila ay nasa listahan. Maging si Mike Defensor na nagsabing bisita siya ni Senator Marcoleta ay naharang din pero kalaunay piniyagan din makapasok pero hindi ang kanyang mga kasama. Namataan ding papasok ng Senado si Attorney Roy Rondain na kilalang abogado ni dating Congressman Zaldico. Sa kabila ng pagtatanong ng mga miyembro ng media ay naging tikom ang kanyang bibig sa kung ano ang pakay niya sa Senado. Sa ngayon, nananatiling nakantabay dito sa labas ang mga kasamahan natin sa media para sa mga susunod na mangyayari. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Dalawang araw na lang bago ang The People Have Spoken. Bukod sa host nito na sina Heart Evangelista at Sean Lucas, may duo na makakasama sa pulsuhan every Saturday. Let's meet our celebrity peeps, sina Miss Philippines Earth 2025 Joy Barcoma at social media star Baus Rufo. They finally made it dahil makikisawsaw sila sa labanan ng mga POV. Sa TikTok video ni Baus, may pasili pa siya sa rehearsal nila ni Jusa ng The People Have Spoken choreo. Sa pilot episode sa Sabado sa Salang, sa original Kapuso Game Show ang unang hirit barkada na sina Susan Enriquez, Susie Abrera, Mariz Umali at Lin Ching. Sinampahan ng kasong graft at malversation sa Malolos Regional Trial Court ang mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Discaya at siyang pang ibang empleyado ng DPWH. May ulat on the spot si Marisol Abdurrahman. Marisol? Connie, paglabag nga sa Republic Act 3109 Section 3 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ang isinampa ng DPWH at ang Ombudsman laban sa mag-asawang Diskaya at sa iba pa na pawang mga empleyado ng DPWH. Ang pagsasampa ng Ombudsman sa kaso malversation na non-bailable ay resulta ng isa sa mga referral ng DPWH. Kaugnay ito, Connie, sa 64 million flood control project sa Bulusang, Kalumpit, Bulacan na ayon kay Dizon ay substandard at apektado nito ang 3 barangay. Kaya kahit nga do summer ay binabaha ang nasabing 3 barangay na umaabot pang araw hanggang dibdib. Hihintayin na lamang daw ang warrant of arrest laban sa mga akusado para ma-arrest sila. Bagamat si Curly, Connie, sa pagkakaalam na natin ay nasa ilalim ng kustudiya ng Senado at nakakulong naman sa Cebu si Sara. Sinusubukan pa natin kunin ang mga bagong pahayag ng mga Diskaya at iba pang mga kinasuhan. Sa ngayon, sabi ni Dizon, inaayos na raw ang nasabing proyekto para daw lalong paghandaan itong darating na tag-ulan. Connie. Maraming salamat, Marisol Abdurrahman. Nanawagan si Acting Senate President Win Gatchalian sa mga kapwa-senador na magtulungan para sa Senado at operasyon nito. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, konting update lamang dahil ako kanina ay nag-ikot at masasabing nagdulot ng kalituhan sa mga empleyado at staff ng Senado yung na pangyari dito sa Senado ngayong umaga. 9 a.m. po ng press conference dito sa Senado, si Acting Senate President Sherwin Gatchalian at sabi niya ginagampanan niya ang role ng isang Senate President at meron din siya kapangyarihang pumirma sa mga dokumento. Sinabi din niya na walang Senate hearing ngayong araw, partikular yung sinasabing Senate Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Black, kaya walang makakapasok na bisita o resource person dito. Bagamat bagyang may pagtatalo sa lobby ng Senado dahil hindi pinapayagang makapasok ang mga bisita ng Cayetano Black,
ay nakapasok din naman ang mga ito. Sabi ni Gatchalian, malayang pumasok ang mga senador, pero sa mata ng new majority, aniya walang hearing ang Blue Ribbon Committee ngayon. Katunayan nga ay sumunod sa memo niya ang mga Senate employees at hindi sila pumasok. Kaya nga Rafi, sa ating pag-iikot sa iba't ibang floor nitong Senado ay masasabi nga na kakaunti at halos wala sa ilang floor na mga empleyadong makikita. Nakausap din natin ang Senate Secretary na si Tony Ray Batsug at sabi niya fully functioning siya as Senate Secretary. Sabi ni Gatchalian, pag-aaralan din niya yung proposal na magkaroon ng special session para maaksyonan ng Senado, yung mga hindi nito nagawa dahil nga 2 araw hindi po nagpatawag ng sesyon si Senador Alan Peter Cayetano. Sa gitna ng sigalos ay mag-extend daw siya ng kamay sa lahat ng mga senador para sila ay magkaisa at makapagtrabaho. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Senado. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.